Mabilis na nagsalita ang Arabong bilyonaryo sa Arabic at sa gulat ng lahat, ang nag-iisang sumagot ay isang batang waitress. Naging tigilan ang lahat. Sa marangyang presidential conference room ng Westwood Hotel, kumikislap ang tensyon sa hangin na parang static. Nakabitin ang $1 bilyong na real estate deal sa isang hilo. Isang mahabang mesa na may puting linen ang pinuno ng mga legal na dokumento at mga folder ng kontrata. Sa isang gilid naupo si Carlos Flores, ang makapangyarihang CEO ng Pinnacle Investments, isa sa mga kilalang kumpanya sa real estate sa Estados Unidos. Mahigpit niyang nakakapit ang mga kamay sa ilalim ng mesa. Sa kabila naman niya ay si Sheikh Karim Hussein, ang makapangyarihang pinuno ng Abu Dhabi National Investment Fund. Hindi mabasa ang kanyang mukha, seryoso at nakatutok. Ang kontratang nasa harap nila ay hindi basta-basta transaksyon lang. Isa itong napakalaking $5 bilyong na proyekto na nangangakong baguhin ang 5 kapitbahayan sa Manhattan upang maging modelo ng makabagong eco-friendly na pamumuhay sa lungsod. Ilang buwan nang naghahanda si Flores ng mabuti, walang sinayang na gastos. Nag-hire siya ng mga pinakamagaling na abogado at tagasalin, determinado na maiwasan ang anumang pagkakamaling kultural. Ngunit ngayon, habang nakataya ang lahat, malapit ng mabigo. Si Sheikh Karim, na kilala sa mabilis at pinal na mga desisyon, ay nakaupo ng hindi gumagalaw, ngunit hindi pasibo. Pagkatapos, marinig ang detalyadong panukala ni Flores tungkol sa paghati ng kita, na ipinahayag sa malinaw at mahusay na Ingles. Bigla ang lumipat ang sheikh sa mabilis na Arabic. Naghatid ito ng malaking alon ng tensyon sa kwarto. Nagpalitan ng desperadong tingin ang dalawang mataas ang bayad na tagasalin ni Flores, sina Mario Lopez at Ernesto Reyes. Sa kabila ng kanilang karanasan sa pagsasalin ng maselang negosasyon sa pagitan ng mga opisyal mula Amerika at gitnang silangan, labis silang nahirapan. Mabilis at puno ng mga pinansyal na termino at lokal na kahulugan ang tono ng sheikh na hindi nila naabutan. Nagbabad ang pawis sa kanilang noo habang nagsusumikap sa walang saysay. Naramdaman ni Flores na para siyang nahulog sa kailaliman. Nakaraang niyang malampasan ang maraming krisis sa negosyo, pero hindi pa niya naramdaman ang ganitong kapanglawan. Tahimik ang paligid, tanging mga mahihinang palitan sa Arabic ng sheikh at ng kanyang mga tagapayo ang naririnig. Anong nangyayari? Anong sinasabi niya? Utos ni Flores habang yumuko sa kanyang mga tagasalin. Pinunasan ni Mario ang kanyang noo, nanginginig ang boses. Ginoo, gumagamit siya ng mga espesipikong terminong Gulf, pinansyal at pampolitika. Nahihirapan kaming sumunod. Tumango si Ernesto nang tila sumusuko. Kinakontra niya ang bahagi 4.3 ng kontrata, pero hindi namin malinaw kung bakit. Lalong tumaas ang pagkadismaya ni Flores. Gumastos siya ng $100,000 para masigurong hindi mangyayari ang ganitong hindi pagkakaintindihan. Ngunit sa pinakamahalagang sandali, wala silang magawa sa mga tagasalin. Nilingon niya ang kanyang katulong si Ricardo Bautista, tahimik na humihingi ng solusyon. Umapela lang si Bautista nang walang magawa, nakatingin pababa. Biglang tumaas ang boses ni Sheikh Karim at tinabihan ang mesa. Umaling-aungaw ang malakas na tunog sa mga mararangyang pader. Sumang-ayon ang kanyang mga tagapayo sa kilos. Halatang nauubos na ang pasensya. Wala nang alam ang magkabilang panig kung paano magpapatuloy. Naintindihan ni Flores ang isang bagay. Kung hindi siya kikilos ng mabilis, aalis si Sheikh Karim at babagsak ang kasunduan kasama niya. Naghanda siyang manghimasok nang mula sa sulok ng kwarto. May kumilos.
Si Jennifer Castillo, isang batang taga-serve ng hotel na suot ang malinis na uniforme, tahimik na nagre-refill ng mga tasa ng kape gaya ng ginagawa niya sa nakalipas na 3 araw. Nasa loob siya ng buong negosasyon, tahimik na nakikinig, hindi napapansin ng mga makapangyarihang tao sa kwarto. Ngunit hindi lang siya nakikinig, naiintindihan niya ang lahat. At nauunawaan niya kung bakit nagalit ang sheikh. Alam niyang delikadong magsalita, labanan ang mga inaasahan sa kanya. Ngunit ang kanyang paninindigan sa katarungan at pananalig na makakatulong siya ang nagtulak sa kanya pasulong. Ibinaon ang coffee pot, nilakad niya ang liwanag. Sa perpektong Arabic, malinaw at kumpiyansa, sinabi niya, "Your Excellency Sheikh Karim, kung maaari po, naiintindihan ko po ang sanhi ng hindi pagkakaunawaan." Tumahimik ang lahat, nakatuon ang lahat ng tingin sa kanya. Si Flores nabigla, si Bautista natigilan, pati si Sheikh Karim ay tumigil, nagtaas ng kilay sa gulat. Si Jennifer Castillo, isang taga-serve na hindi tunay na napansin hanggang sa sandaling iyon, ay ngayon hawak ang kapalaran ng isang multibilyong dolyar na kasunduan at ang legacy ni Flores. Hindi pa kailanman naging ganito tensyonado o puno ng pag-asa ang presidential suite. Ang kwarto, na dati ay parang walang pakialam sa kanyang presensya, ay nakikinig na sa bawat salita niya. Sandali lang ang nakalipas, siya ay parang bahagi lang ng background sa kanila. Ngunit ngayon, ang babae sa itim-puting uniforme na maayos na plansado bawat umaga bago umalis sa kanyang simpleng apartment sa East New York ay nakatayo ng matatag. Kalma ang kanyang mukha, matatag ang tinig, bagamat mabilis ang tibok ng puso sa dibdib. Hindi niya hinangad ang atensyon. Ginugol niya ang buhay para iwasan ito. Ngunit ngayon, siya ay direktang tumayo sa gitna nito. Nakatutok ang kanyang mga mata kay Ricardo Bautista, ang malamig na Executive Vice President ng Pinnacle Investments. Sa mga nakalipas na araw, naging pamilyar siya rito, hindi dahil sa kabaitan, kundi dahil sa kayabangan. Laging maayos ang bihis, may makintab na buhok at matigas na postura, halos hindi siya pinapansin ni Bautista. Kahit pa inihain niya ito ng kape, hindi kailanman tumingin si Bautista sa kanyang mga mata. Araw-araw, maliwanag niyang sinasabi, "Miss Castillo, magmadali at huwag makialam. Ayaw nating isipin ng mga international guests na hindi kami professional." Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa isip ni Jennifer araw-araw. At ngayon, sa sandaling ito, si Jennifer Castillo, na minura, nilaktawan, hindi nirerespeto, ay ang nag-iisang makapagsalba sa lahat ng kanilang pinagsikapan. Parang isang hindi nakikitang suntok ang tama ng mga salita niya kay Jennifer. Ngunit tumugon lang si Jennifer ng tahimik at magalang na pag-iling at bumulong, "Opo, sir!" Lubos niyang nauunawaan ang pagtitiyak ni Bautista na huwag siyang makita ay hindi dahil sa profesionalismo. Ito ay dahil sa kanyang hindi komportabling pakiramdam sa presensya niya. Isang babae sa gitna ng mga makapangyarihang puting ehekutibo. Sa tuwing lalapit si Jennifer sa kanya, tahimik na inililipat ni Bautista ang kanyang upuan palayo. Punong-puno ng pagdududa ang mga mata, parang ang mismong presensya niya ay banta sa kanyang pwesto sa kwarto. Bawat maliit na pagtanggi ay sumasakit. Nagsisikip ang dibdib niya, ngunit kinakagat niya ang kanyang labi, tinatapos ang gawain ng tahimik at umaatras sa sulok na para bang hindi siya naroon. Ang hindi alam ng sino man sa kwarto na hindi nila inisip na itanong ay na ang babaeng nagbubuhos ng kanilang kape ay may master's degree sa International Finance mula sa NYU, nagtapos bilang pinakamagaling sa kanyang klase. Dati siyang nagtrabaho sa Abu Dhabi Investment Authority, sinusuri ang eksaktong uri ng mga pinansyal na istrukturang ngayon ang dahilan ng krisis. Bago ang pagbagsak ng ekonomiya noong 2008, maliwanag ang kinabukasan ni Jennifer. Ang kanyang ama,
Si Diego Castillo ay isang mahusay na inhinyero sa isa sa mga pinakarespetadong kumpanya sa konstruksyon sa New York. Matatag at puno ng pag-asa ang kanilang buhay. Ngunit nang bumagsak ang sistema ng pananalapi, gumuho ang lahat. Nalugi ang kumpanya ng kanyang ama. Naireposes ang kanilang bahay. At hindi nagtagal, namatay siya dahil sa stroke habang nasa Abu Dhabi pa si Jennifer. Isang trahedya ang nagpabago sa lahat. Bumalik siya sa bahay para alagaan ang kanyang may sakit na ina at nakababatang kapatid. Isinuko ang magandang karera. Sa New York, hinarap ni Jennifer ang matinding katotohanan. Walang gustong kumuha ng babae kahit gaano pa siya katalino o karanasan. Nagpadala siya ng daan-daang aplikasyon sa mga bangko, kumpanya at investment houses. Mabilis ang pagtanggi o mas masahol pa, mga magagalang na panayam na puno ng mga mata na nagdududa at nagwawalang bahala dahil sa lahi at pinanggalingan bago pa siya makapagsalita. Dahil wala nang ibang opsyon, tinanggap niya ang trabaho sa Westwood Hotel. Hindi ito akma sa kanyang kakayahan, ngunit nakakatulong ito sa mga gastusin. At nabigyan siya ng pagkakataong mag-aral ng PhD sa International Finance sa Columbia ng tahimik sa gabi. Hindi niya inasahan na ang simpleng trabahong ito ang magdadala sa kanya sa harap ng isang multibilyong dolyar na kasunduan at gagawing higit na mahalaga ang kanyang kaalaman. Ngayon, nananatili pa rin ang kanyang mga salita sa tahimik na hangin. Parang nanatiling nakatungo ang presidential suite sa oras. Nagbago ang mukha ni Ricardo Bautista sa galit nang biglang tumayo siya. Miss Castillo, ano ba ang iniisip mong ginagawa mo? Utos niya. Hindi ito panahon para sa palabas. Bumalik ka sa trabaho mo at hayaan mong ang mga profesional ang magtrabaho. Matalim ang kanyang boses para talagang saktan, ngunit hindi natakot si Jennifer. Tumayo siya ng matangkad, taas noo at hinarap siya. Hindi ako naglalaro, Ginoo Bautista, sabi niya ng kalmado. Nauunawaan ko ang negosasyon na ito at alam ko kung bakit hindi nasisiyahan si Sheikh Karim. Gusto ko lang makatulong. Nakangisi si Bautista, ang mukha ay nagkunwaring asim. Tumulong, sagot niya ng may pangiinsulto. Isa kang taga-serbi ng kape. Ano ba ang alam mo tungkol sa 5 bilyong dolyar na kasunduan? Arogante ka o delusional? Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, itinaas ni Flores ang kamay. Teka Ricardo, sabi niya ng kalmado pero matatag. Hayaan mo siyang magsalita. Nagatubili si Bautista na gulat. Hindi nawala ang kanyang pang-asim, ngunit sumunod siya. Bumalik ang lahat ng tingin kay Jennifer na ngayon ay tahimik na sentro ng kwarto. Huminga siya ng malalim. Kung kailan kailangan niyang lumabas mula sa anino, iyon ang sandali. Lalong bumigat ang hangin. Hindi umurong si Jennifer habang umiikot ang bagyo sa paligid niya. Ang mga mata niya ay tumingin sa bawat mukha sa kwarto na nagpapakita ng pagkadismaya, pagkalito o unti-unting pagkagulat. Si Sheikh Karim nakaupo ng matikas sa kabila ng mesa, maingat siyang tinignan. Lumambot ang galit sa mukha niya, halatang interesado. Pinahinto niya ang mga tagapayo sa pagsasalita. Gusto niyang marinig si Jennifer, ngunit sa panig ng Pinnacle, magkaiba ang mood. Halatang sasabog si Bautista. Nagulat sina Mario Lopez at Ernesto Reyes, ang dalawang tagasalin. Ang mga mata nila ay nakabuka. Isang taga-servi ng hotel, marunong sa Arabic. Nilabag nito lahat ng kanilang mga stereotype. Ano ang sinabi mo? Bumulong si Bautista habang nakatikom ang mga ngipin para bang tinamaan sa ego ang mga salita ni Jennifer. Punong-puno ang kanyang tono ng pagkadismaya at sama ng loob. Manatiling kalmado si Jennifer. Muling sinabi ng mabagal, malinaw at maingat sa Ingles upang walang makaligtaan. Sabi ko ang problema ay nasa isang mahalagang maling pagsasalin, partikular sa seksyon 4.3.
Sa Arabic, ang voting preference rights ay naisalin bilang absolute voting control. Nagbibigay iyon ng impresyon na gusto ng Pinnacle na makuha ang buong autoridad kapag hindi naabot ang mga layunin sa performance. Hindi iyon ang ibig sabihin ng kontrata. Natahimik si Bautista, nakatikom ang labi at madilim ang mga mata sa galit. Direktang tinamaan ang kanyang pride ng paliwanag ni Jennifer. Ngunit sa halip na tanggapin, sinubukan niyang siraan siya. At paano naman malalaman ng isang katulad mo, isang taga-servi ang pagkakaiba? Galit niyang sabi. Nagbasa ka lang ba ng ilang libro sa finance at inisip mong mas matalino ka pa sa aming legal team? Hindi ito para sa iyo. Tahimik na tumawa ang ilan sa kanyang grupo, puno ng kumpiyansa. Para sa kanila, katawa-tawa ang ideya na matatalo ng babaeng ito ang dalawang eksperto na binayaran nila ng daan-daang libo. Ngunit hindi natawa si Carlos Flores. Yumuko siya, nakatupi ang mga kamay at maingat na tiningnan si Jennifer. Kumipot ang kanyang mga mata, hindi sa paghuhusga kundi sa pagsusuri. Sa maliit na babaeng iyon, may isang bihirang bagay na lumitaw, katalinuhan, tapang, linaw. Tiningnan siya ni Jennifer ng matatag. Ginoong Flores, sabi niya ng may tahimik na lakas, nagtapos ako ng Masters sa International Finance sa NYU. 2 taon akong nagtrabaho sa Abu Dhabi Investment Authority. Kilala ko ang mundong ito, ang mga termino, ang mga inaasahan at ang mga tao. Hindi ito hula. Alam ko ang sinasabi ko. Ipinakita ng mga salita ni Jennifer ang isang katotohanan na mas malalim ang tinamaan kaysa inaasahan ng sino man sa kwarto. Ipinaliwanag niya ng kalmado na ang maling pagsasalin ang nagbigay ng impresyon kay Sheikh Karim na sinusubukan ng Pinnacle na kunin ang buong kontrol ng proyekto. Isang paglabag sa tiwala na nagbanta na bumagsak ang buong kasunduan. Nang humina ang kanyang tinig, muling nilamon ng katahimikan ang kwarto. Walang gumalaw, walang nagsalita. Kahit si Bautista na agad sumalungat ay nanatiling nakatungo, may halong galit at kahihiyan ang kulay ng mukha. Hanggang sa wakas, si Sheikh Karim ang nakabasag ng katahimikan. Kalmado ang tono, ngunit may bigat ang salita. Lubos na tama si Miss Castillo. Ang maling pagsasalin na iyon ay nagdulot ng seryosong pagdududa sa intensyon ng Pinnacle. Sabi niya na may tahimik na autoridad. Tumingin siya kay Jennifer nang may bagong tingin. Lubos akong humahanga sa iyong kaalaman, Miss Castillo. Ngunit sabihin mo sa akin, paano napunta sa pagtutok ng kape sa silid na ito ang isang taong may iyong karanasan? Huminto sandali si Jennifer at ngumiti ng kalmado. Pagkatapos ng pagbagsak ng ekonomiya, naghirap ang aking pamilya. Bumalik ako mula Abu Dhabi upang alagaan ang aking ina at nakababatang kapatid matapos ang biglaang pagpanaw ng aking ama. Ang trabahong ito ang tumulong sa amin at pinayagan akong ipagpatuloy ang aking pag-aaral ng doktorado sa Columbia. Hindi ito nagimbita ng awa, bagkus ay nagutos ng respeto. Nagbago ang hangin sa kwarto. Dahan-dahang tumango si Sheikh Karim, halatang naantig. Si Flores, na karaniwang kalmado, ay tila nagulat, may halong pagkakasala sa mukha. Tahimik na nakaupo ang koponan ng Pinnacle, habang si Bautista ay nagkumpas ng hindi komportabling galaw. Pagkatapos ng saglit, nagsalita si Flores. Nagbago ang tinig, mas malumanay na ngayon at may respeto. Your Highness, kung papayagan ninyo, iminungkahi ko na opisyal na mapasama si Miss Castillo sa aming koponan sa negosasyon. Ang kanyang kaalaman ay makakatulong na tulayin ang mga puwang na ito. Tumango ang Sheikh. Sang-ayon ako, ito ang uri ng kooperasyon na nagpapalakas ng tiwala. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Jennifer na may nagbago. Hindi na siya anino sa likod. Hindi siya inalok ng papel na ito dahil sa awa o simpatya, kundi dahil karapat-dapat siya sa kanyang kakayahan.
Ngunit alam niya na ito pa lamang ang unang hakbang sa mas mahaba at matinding laban. Ang malalim na pag-uugali sa kwarto ay hindi nawala, bagkus ay nahamon lamang. Habang mas tuwid na umupo si Sheikh Karim na may malumanay na ekspresyon, nagsalita siya muli. Ngayon ay may init at tunay na pagkamausisa. Miss Castillo, nag-iwan ka ng malakas na impresyon. Ikwento mo pa sa amin ang iyong background. Gusto kong maunawaan ang buong saklaw ng iyong kwalifikasyon. Hindi ito basta tanong, ito ay paanyaya, isang pintuan na bukas na naghihintay na tawirin niya. Ngumiti si Jennifer ng mahinhin at sumagot ng malinaw. May master's ako sa International Finance mula sa NYU. Ang aking thesis ay tungkol sa Sustainable Investment Strategies para sa Gulf Sovereign Wealth Funds. Pagkatapos magtapos, sumali ako sa Abu Dhabi Investment Authority. Dito, nagtrabaho ako sa financial modeling para sa mga malalaking proyekto sa buong gitnang silangan. Muling nanahimik ang kwarto, ngunit ang katahimikan ay may paggalang. Nagpalitan ng tingin sina Lopez at Reyes, ang mga tagasalin na puno ng pagkabigla. Ngayon lang nila naintindihan kung paano niya nahuli ang isang detalye na hindi nila nakita. Napataas ni Flores ang kilay, halatang humanga, habang ang iba ay nagulat sa pag-alam na ang taga-serbi na kanilang binigo ay nagbago ng buong dinamika. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa pagbabago. Si Bautista, nakatikom ang mga braso at may pang-uyam ng ngisi, ay nakaupo ng nakatitig, may pagtutulang tinig niya. Napakagandang resume, pang-aalipusta niya. Ngunit patawarin ninyo ako kung may pagdududa pa rin ako. Sa ganung kredensyal, bakit ka pa nagbubuhos ng kape kaysa magtrabaho sa high finance? Matindi ang suntok ng pang-iinsulto. Ilan sa koponan ay lumingon sa iba, nahihiya sa tono niya, ngunit walang sumuporta kay Jennifer. Nanatili siyang matatag, kumakabog ang puso, ngunit matatag ang tinig. Bigla ang pagpanaw ng aking ama, sabi niya. Naranasan ng aming pamilya ang krisis. Nagkasakit ng malubha ang aking ina at kailangan ko ng trabahong may kakayahang magbigay ng oras. Isang trabaho na nagpapahintulot na maalagaan sila at makapag-aral ng PhD. Ang trabahong ito sa Westwood ang nagbigay ng parehong iyon. Napahalik si Bautista ng bahagya, may halong paghamak sa mukha. Nakakawili, bulong niya. Ngunit maging totoo tayo, ang pagkuha ng maling pagsasalin ay hindi ibig sabihin kwalipikado kang umupo sa mesa na ito. Pinag-uusapan natin ay komplikado, mataas na pusta na negosasyon, hindi simpleng pagdudulot ng maling salita. Pinatingin siya ni Flores ng may galit, ngunit bago siya makialam, itinaas ni Sheikh Karim ang kamay. Malamig ang ekspresyon ngunit matatag. Ginoo Bautista, sabi ng Sheikh, kalmado ngunit matalim, hindi ganyan tayo nagpapakita ng respeto dito. Natuklasan ni Miss Castillo ang pagkakamaling hindi napansin ng mga eksperto nyo na binayaran ng malaki. Hindi ito maliit na pagkakamali, ito ang dahilan kung bakit muntik nang bumagsak ang kasunduan. Malalim ang tinamaan ng mga salita ng Sheikh. May tiwala ako kay Miss Castillo, dagdag niya. Kung nakita niya ang pagkakamaling hindi napansin ng koponan niyo, karapat-dapat siyang pakinggan. Higit pa rito, karapat-dapat siyang umupo sa mesa na ito. Mahigpit na ipinikit ni Bautista ang kanyang panga. Kinakalabit ang mga ngipin sa pagkadismaya at nagkikimkim ang mga kamao sa gilid ng kanyang katawan. Nagpasalamat si Jennifer sa matatag na pagtatanggol ni Sheikh, ngunit alam din niyang hindi niya maaaring asahan na palaging may ibang magtatanggol sa kanya. Sa tahimik na kumpiyansa, lumakad siya pasulong at hinarap si Bautista ng diretso, matatag at malinaw ang tingin. Ginoo Bautista, sabi niya ng matatag ang boses, naiintindihan ko ang inyong pagdududa, ngunit hindi dapat masukat ang halaga ng isang tao sa kanyang titulo o pinagmulan.
Hindi ako humihingi ng tiwala. Hinihiling ko lang na husgahan ako base sa aking kakayahan, hindi sa mga haka-haka ninyo tungkol sa akin. Parang bato ang bigat ng mga salitang iyon sa loob ng kwarto. Sumunod ang matinding katahimikan. Walang tugon si Bautista, nag-iba-iba ang mukha niya mula sa kahihiyan hanggang sa galit. Isang mahinang pagtango ang ibinigay ni Sheikh Karim bilang pag-apruba. Biglang tumayo si Flores mula sa kanyang upuan. Mabagal, maingat at kalmado ang kanyang boses. Nasayang na ang oras natin sa mga walang kwentang pagtatalo, sabi niya. Kung sang-ayon si Sheikh Karim, iminungkahi kong bumalik tayo sa negosasyon simula sa mga bahagi na pinagtatalunan at nais kong mapasama si Miss Castillo sa mesa upang tumulong maglinaw sa mga puntong nagdulot ng kalituhan. Habang nagsasalita, naramdaman ni Jennifer ang isang pagbabago, isang tunay na pagbabago. Hindi na ito tungkol lamang sa wika o kontrata. Ito ay tungkol sa isang mas malaki. Ang pagharap sa pagkiling na pilit siyang itinatago. Mas mabigat ang hangin sa loob ng kwarto ngayon, parang nagbabadya ang lumang tensyon. Ang pagdududa, pride, at hindi sinasabi na pagkiling ay tila ulap na nakalutang. Napagtanto ni Flores ang tunay na nangyayari. Hindi lang ito simpleng pagpili sa negosyo. Isa itong personal na pagsusulit, isang pagsubok sa bawat halaga na kanyang ipinagmamalaki. Pumasok sa isip niya ang mga tagasalin na matagal niyang pinagkatiwalaan, sina Mario Lopez at Ernesto Reyes. Dating hinangaan ng mga diplomat at kliyenteng korporado, ngunit nabigo silang maintindihan ang isang mahalagang detalye na muntik nang wasakin ang isang deal na nagkakahalaga ng bilyon. Umiikot sa isip ni Flores ang kalmadong boses ni Jennifer. Sa likod nito, narinig niya ang isang mas malalim na bagay. Ang alingaw-ngaw ng kanyang sariling hindi inamin na pagkiling. Isang hindi komportableng katotohanan na hindi niya sinubukang harapin hanggang ngayon. Itinaas muli ni Sheikh Karim ang kamay, muling kinontrol ang silid. Nakatuon ang matatag niyang tingin kay Jennifer. Kinoo Flores, malinaw na sinabi ng Sheikh, nais kong mapasama si Miss Castillo sa negosasyon sa mesa. Ang kanyang kaalaman at linaw ang kailangan natin upang maresolba ang mga isyong ito at magpatuloy. Ganyan ang nais kong gawin. Agad na nagulat ang lahat sa kwarto. Nagpalitan ng tingin sina Mario at Ernesto na bukas ang mga mata. Nagising si Bautista mula sa pagkakatuon. Your Highness, mabilis na sabi ni Bautista, mahigpit at may pagkaurhente ang tinig. Wala akong intensyong manakit, ngunit dapat kong tutulan ito ng buong lakas. Hindi ito ang tamang panahon para magdala ng isang hindi pa nasubok na tagatrabaho ng hotel sa isang mahalagang pulong. Posibleng masira nito ang lahat. Walang pag-aatubili ang sagot ng Sheikh, malamig ngunit matatag ang boses. Ginoo Bautista, malinaw na ang posisyon ko. Ang pagtitiwala ko kay Miss Castillo ay batay sa ipinakita niya, ang kanyang kakayahan, kalinawan at pag-unawa. Hindi tinutukoy ang kanyang papel base sa uniforme, kundi sa kanyang kontribusyon. Malaya kang hindi sumang-ayon, ngunit hayaan mong maging malinaw. Ang pagpasok niya ay kondisyon ko para ipagpatuloy ang diskusyong ito. Matindi ang tinamaan si Bautista na mula ang mukha niya sa pagkadismaya. Tumingin siya kay Flores nang may desperasyon. Carlos, seryoso ba yan? Naluha sa pagkadismaya ang tinig niya. Ipinagkakatiwala mo ang kinabukasan ng kumpanyang ito sa isang hindi kilalang taga-serbi. Isang tao na walang sertipikasyon o napatunayan na kasaysayan. Hindi agad sumagot si Flores. Tiningnan niya si Jennifer, maingat na pinagmasdan. Nakatayo siya ng matatag, hindi matinag sa harap ng mga mapanuyang mata. Hindi siya kumurap. Doon naalala ni Flores, matagal nang ipinagmamalaki ng Pinnacle Investments ang pagiging patas, ang pagkilala sa tunay na talento, anuman ang pinagmulan. Ngunit hindi pa ito nasusubok ng ganito. Hanggang ngayon,
Ituwid niya ang kanyang mga balikat at harapin ng diretso si Bautista. Ricardo, pantay ang tinig, ang mga tagasalin na pinagkatiwalaan natin ang gumawa ng pagkakamaling muntik nang bumagsak ang deal na ito. Hindi ko ito pwedeng baliwalain, hindi ko gagawin. Napatunayan na ni Miss Castillo ang kanyang kakayahan at binibigyan ko siya ng pagkakataong patunayan pa ito. Nanigas si Bautista. Nanginginig ang mga kamao sa pagsusumikap na kontrolin ang sarili. Nagkakamali ka, Carlos, mapait niyang sabi. Pag-iisipan mo ito ng mabuti. Ngunit tinalikuran na siya ni Flores. Tiningnan niya si Jennifer, ngayon may bago sa ekspresyon, tunay na tiwala. Miss Castillo, sabi niya, pakiupo ka na sa mesa, naniniwala akong makakatulong ka sa ating pag-usad. Tahimik na tumango si Jennifer at may dignidad na lumakad pasulong. Umaalingaw-ngaw ang kanyang mga hakbang sa katahimikan habang lumalapit sa gitna ng kwarto. Umupo siya sa pagitan ni Flores at Sheikh Karim. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit kalmado ang mukha. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng sandaling ito. Ito ang pinakamahalaga sa kanyang profesional na buhay sa ngayon. At ang pinakamahirap na laban ay nasa unahan pa. Nanatiling nakatungo si Bautista, nakatitig sa kanya ng malamig. Nasaktan ang kanyang pride. Natigilan ng impluwensiya. Lahat dahil sa isang babaeng kaniyang minura bilang hindi karapat-dapat. At ngayon, siya ang nangunguna sa kwarto. Habang umupo si Jennifer, naramdaman niya ang kalmadong pagtingin ni Sheikh na may pag-apruba, ang maasahang sulyap ni Flores at ang naglalagablab na sama ng loob ni Bautista. Ngunit hindi siya natakot. Nanalo na siya sa kanyang unang laban, hindi sa lakas, kundi sa katotohanan, kapanatagan at hindi mapapasubaliang kadalubhasaan. Nauunawaan niyang ang pinakamalaking hamon niya ay hindi tungkol sa pananalapi o pagsasalin. Ito ay ang pagbuwag sa mga di nakikitang pader na itinayo ng mga tulad ni Bautista, mga pader ng pagkiling, mga palagay at tahimik na pagtataboy. At iyon lamang ang unang hakbang na kanyang ginawa. At alam ni Jennifer, ito pa lamang ang simula ng kanyang laban. Nang umupo siya sa makinis na leather na upuan sa paligid ng conference table, bumalot ang isang mabigat at makahulugang katahimikan sa presidential suite ng Westwood Hotel. Hindi ito basta pagbabago lang ng upuan. Simbolo ito ng isang malalim na pagbabago, isang paglantad sa matagal ng hindi pantay na kapangyarihan at hindi sinasabing pagkiling sa loob ng silid. Nararamdaman niyang nakatuon ang bawat tingin sa kanya. Ang mga mata ni Sheikh Karim ay naglalabas ng tiwala. Sina Flores ay maingat ngunit puno ng pag-asa. At naroon naman ang malamig at mapanuring titig ni Bautista. Punong-puno ng sama ng loob. Nakatayo siyang tense sa gilid ng mesa. Ang titig niya ay matalim na parang talim. Para sa kanya, ninakaw ni Jennifer ang lugar na para sana sa iba. Lalo na sa isang puting opisyal na tinanggap. Iniisip niyang kailangan lang niya ng isang pagkakamali mula sa kanya, isang hakbang na mali, at magkakaroon siya ng dahilan para itaboy siya palabas. Upang subukin siya, yumuko si Sheikh Karim at sa maingat na Arabic ay nagtanong ng isang malalim na teknikal na tanong. Miss Castillo, panimula niya, maari mo bang ipaliwanag ang seksyon 6.2, partikular ang mekanismo ng performance review at ang equity adjustments kung hindi maabot ang mga target? Muling nanahimik ang buong silid, nakangisi si Bautista, naghihintay na magkamali siya. Ngunit hindi kumurap si Jennifer. Tumango siya at sumagot sa perpektong Arabic, bawat pantig ay malinaw at maingat. Your Excellency,
Panimula niya, nilalaman ng Seksyon 6.2 na kung hindi maabot ang mga performance target, kailangang magbigay ng karagdagang equity contributions ang Pinnacle ayon sa mga espesipikong rate na nakasaad sa kasunduan. Gayunpaman, nagdulot ng maling impresyon ang pagsasaling Arabic na ito ay nagbibigay ng unilateral na autoridad sa Pinnacle na palakihin ang kanilang stake na parabang takeover ang layunin. Sa katotohanan, malinaw na sinasabi ng orihinal na bersyong Ingles na anumang karagdagang kapital ay nangangailangan ng pagsang-ayon ng magkabilang panig, na natiling balansyado at pantay ang kontrol. Nang matapos siya, dahan-dahang tumango si Sheikh Karim na halatang nasiyahan. Bahagyang nabawasan ang tensyon sa kanyang mga balikat. Hindi lang nilinaw ni Jennifer ang bahagi ng kontrata, na ibalik din niya ang tiwala. Ngunit hindi pa tapos si Bautista. Bigla siyang yumuko pasulong. Miss Castillo, maayos ang paliwanag mo. Pero sigurado ka ba sa iyong interpretasyon ng mga terminong ito sa batas pinansyal ng Arabic? Sa tingin ko, kailangan nating beripikahin bago tayo magpatuloy. Lumiko si Jennifer upang harapin siya at lumipat sa Ingles para maintindihan ng lahat sa silid. Matatag at kumpiyansa ang tinig. Ginoo Bautista, hindi ako nanghuhula. Ang pagkaintindi ko ay galing sa direktang karanasan, hindi lang sa kakayahan sa wika. Nagtrabaho ako sa mga estrukturang ito habang nasa Abu Dhabi Investment Authority. Tumulong ako sa pagdisenyo at pag-review ng mga kaparehong kasunduan. Tumaas ang panga ni Bautista. Mas inis siya sa kanyang katahimikan kaysa sa kanyang galing. Nangangarap siyang palusutin siya, kaya sinubukan ang huling paraan, pagpapataas ng kahirapan. Sige, sabi niya na tila kalmado, sige, ipaliwanag mo sa amin ang risk allocation waterfall sa section 10.4, advance na ito. Sanay ka ba? Napangisi si Flores sa panghihikayat, ngunit pinili ang manahimik at pagmasdan. Tinitigan ni Jennifer si Bautista nang hindi natitinag tumango. Opo, pamilyar ako. Ang waterfall structure sa seksyon 10.4 ay nagtatakda kung paano ipinamamahagi ang kita at panganib ayon sa pagkakasunod-sunod. Una, ang kita ng proyekto ay ilalaan para bayaran ang anumang utang sa bangko. Susunod, ibabalik ang kapital sa mga equity partners ng pantay. At pagkatapos nito, ang natitirang kita ay hahatiin ayon sa napagkasunduang bahagi ng equity. Huminto siya sandali upang bigyang diin ang kanyang susunod na punto. Ang kalituhan ay nangyari dahil sa pagsasaling Arabic na tinanggal ang mahalagang detalye na parabang may seniority ang Pinnacle sa pagkuha ng investment at kita. Mali iyon, pantay ang kontrol at kita. Namula ang mukha ni Bautista. Tumigas ang kanyang postura habang bumabagsak ang kanyang kumpiyansa. Ang babaeng tinanggihan niya bilang simpleng taga-servi ay nagbigay ng kumpletong paliwanag at nahayag ang isa pang pagkukulang sa pagsasalin na hindi nakita ng iba. Si Flores, na nanatiling kalmado hanggang ngayon, ay tumingin kay Jennifer na may halo ng paghanga at panghihinayang. Malinaw ang katotohanan. Hindi lang niya naabot ang trabaho ng kanyang mga mahal na eksperto, nalampasan pa niya sila. Napagtanto niya kahit na hindi komportable na muntik na siyang ipasok ng hindi namamalayang pagkiling ang kanyang paningin sa talino ni Jennifer. Ngunit hindi nagpalipas ng oras si Jennifer sa tagumpay na iyon. Alam niyang hindi ito katapusan, simula pa lamang ito ng mas mahirap na landas. Sa kabilang mesa, naglalagablab pa rin ang mga mata ni Bautista sa sama ng loob. Hindi tinatago ng kanyang katahimikan ang kanyang pagkadismaya o paghamak. Ngunit sa unang pagkakataon, nakita ng iba sa silid si Jennifer bilang siya talaga, hindi bilang taga-servi, hindi bilang isang sorpresa, kundi bilang matalas at may kakayahang eksperto na siya talaga. Nang huminto pansamantala ang pulong para sa kape, tumayo si Jennifer, ramdam ang dami ng mga matang sumusunod sa kanya. Ngunit nagbago na ang kanilang tingin. Mula sa walang pakialam,
tungo sa pagkilala. Sa unang pagkakataon sa 3 nakakapagod na araw, hindi na niya naramdaman na siya ay hindi nakikita. Ngunit sa likod ng pagkilala, may umuusbong na emosyon sa loob niya. Ang mga sakripisyo, hirap at kalungkutan, lahat ng iyon ang nagdala sa kanya sa sandaling ito. Lumabas siya sa pasilyo, malamig at tahimik ang hangin, sa labas ng mabibigat na pintuan ng boardroom. Sa dulo, binuksan niya ang pinto ng maliit na kusina kung saan sila ng staff ng hotel ay naghahanda ng kape para sa suite. Nag-iisa, huminga siya ng malalim. Ngunit ang katahimikan ay nagpaalala ng mga alaala ng pagkawala, pagkabigo at paulit-ulit na pagsisikap na makita. Biglang may malambing na tinig na pumukaw sa kanyang isip. "Jennifer, ayos ka lang ba?" Lumiko siya. Nasa pintuan si Teresa, isang katrabaho na taga-servi, may mabait na mga mata at mainit na ngiti. Siya ang nag-iisang tao na nagpakita ng tunay na kabaitan kay Jennifer mula noong unang araw sa Westwood. May hawak siyang bagong tasa ng kape. "Okay lang ako," mahinang sagot ni Jennifer, may bahagyang ngiti sa labi. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nanatili pa rin ang bigat ng lahat ng kanyang dinaanan. Lumapit si Teresa ng bahagya, ang boses niya ay halos bumulong, parang nagbabahagi ng isang sagradong bagay. "Narinig ko ang usapan ng iba sa pasilyo," sabi niya. "Namangha sila sa ginawa mo dyan, Jennifer. Pero hindi ko maintindihan, sa galing mo bakit matagal ka nang nananatili sa trabahong ito?" Tinitigan ni Jennifer ang malalawak at tapat na mga mata ni Teresa. Sandali niyang naisip na iwasan ang tanong, pero may bumago sa loob niya. Panahon na para sabihin ang katotohanan, ibahagi ang bigat na matagal na niyang dinadala ng tahimik. Huminga siya ng mabagal at matatag. Malambing ngunit mabigat ang boses, puno ng hindi masabi na sakit. "Hindi ko pinili ang landas na ito, Teresa. Ang tatay ko ay isang engineer sa konstruksyon. Nagtrabaho siya araw-araw para makapag-aral ako sa magagandang paaralan at mangarap ng malaki. Pero dinurog ng financial crisis noong 2008 ang lahat. Nawala ang trabaho niya, nawala ang bahay namin at di nagtagal, nagkaroon siya ng stroke. Nasa Abu Dhabi ako nang mangyari iyon, nagtatrabaho sa Investment Authority." Huminto siya sandali, bahagyang naputol ang boses pero hindi siya napaiyak. "Bumalik ako para alagaan ang ina ko na may sakit at ang kapatid kong babae na nag-aaral pa. Kailangan ko ng trabahong may flexible na oras para masuportahan namin sila habang tinatapos ko ang PhD ko sa Columbia. Iyon ang inalok ng Westwood Hotel. Kaya nagsimula akong magbuhos ng kape dito. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil kailangan ko." Tahimik si Teresa. Nagsimulang pumunit ang luha sa kanyang mga mata. Tinamaan ng kwento ni Jennifer ang kanyang puso. "Hindi ko alam," bumulong si Teresa, nanginginig ang tinig. "Patawad, Jennifer. Dapat nakita ko kung ano ang pinagdadaanan mo." Marahan na hinawakan ni Jennifer ang kamay ni Teresa at ngumiti ng mahinahon. "Huwag mong sisihin ang sarili mo," sabi niya, "pero gusto kong maintindihan mo. Hindi lang ako ang nakikipaglaban sa loob ng silid na yun. May milyon-milyong tao na tulad ko na sumusubok umangat sa mundong patuloy na nagtutulak sa atin pababa. Hindi lang ito tungkol sa isang pagkakamali o isang pagkakataon. Ito ay tungkol sa paghuhusga nang hindi pa kami nakapagsasalita. Tungkol sa pagiging hindi nakikita maliban kung sumigaw kami." Pinunasan ni Teresa ang luha at tumango. Mula sa kalungkutan ay naging matatag na paninindigan. "Hindi ka na nag-iisa, Jennifer," sabi niya ng tahimik ngunit determinado. "Hindi man ako kasing kwalipikado mo, pangako ko, kasama mo ako, palagi. Hindi mo kailangang labanan ito ng mag-isa." Nang tumingin si Jennifer kay Teresa, naramdaman niya ang init na matagal nang hindi naramdaman, isang tunay na pagkakaisa. Nagbigay ito sa kanya ng bagong lakas. Hindi na siya nagsasalita para sa sarili lang, lumalaban siya para sa bawat taong kailanman ay minura,
nilampasan o tinanggal dahil sa pinagmulan nila. Salamat, mahinang sabi ni Jennifer, puno ng pasasalamat. Hindi mo alam kung gaano kahalaga yun sa akin. Sa tahimik na silid, nagtindig ang dalawang babae na pinag-isa ng mas malalim kaysa sa kanilang trabaho o titulo. Ang kanilang pagkakaibigan, bunga ng katotohanan at tiwala, ay huhubog sa kanilang mga buhay magpakailanman. Pagbalik nila sa boardroom, agad na naramdaman ni Jennifer ang pagbabago. May ilang nanonood sa kanya ng may pagkahanga. Ang iba'y maingat pa rin, nag-aalinlangan. Pero may isang titig na mas naglalagablab kaysa sa lahat, ang kay Ricardo Bautista. Sinusundan siya ng malamig na titig ni Bautista sa bawat hakbang. Alam ni Jennifer, nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Hindi basta-basta susuko si Bautista. Habang nauupo na ang lahat, ipinagpatuloy ni Sheikh Karim ang diskusyon ng kalmado, sinusuri ang huling bahagi ng kontrata. Ngunit ramdam ni Jennifer ang tensyon sa ilalim ng katahimikan, lalo na mula kay Bautista. Sa kabilang dulo ng mesa, inilabas ni Bautista ang telepono mula sa bulsa. Nanginginig ang mga daliri ng bahagya habang lumabas sa pasilyo sa balak na tumanggap ng tawag. Sa galit na kumulos sa kanyang dibdib, tinawagan niya ang admissions office ng New York University. Ito si Ricardo Bautista, may niyang sabi, Executive Vice President ng Pinnacle Investments. Kailangan kong beripikahin ang isang dating estudyante, Jennifer Castillo. May seryosong pagdududa ako sa kanyang mga akademikong sinasabi. Halos mahulog ang telepono sa kamay niya sa narinig niya. Sir, sagot ng admissions officer, sinuri namin ang aming mga record. Nagtapos si Jennifer Castillo sa NYU na may master's degree sa international finance. Hindi lang iyon, nagtapos siya bilang top honors at binigyan ng espesyal na pagkilala sa commencement. Namula si Bautista sa pagkahiya. Mahigpit niyang inipit ang telepono hanggang pumuti ang mga buto ng kamay. Kumulo ang galit at kahihiyan sa kanya. Ngunit kahit na harap-harapan ng katotohanan, tumangging tanggapin ito ni Bautista. Hindi niya aaminin ang pagkatalo, hindi kay Jennifer, hindi kay Flores, at hindi sa kahit sino. Sa halip, nagpasya siyang pumalya ng mas malaki. Ibubunyag niya ito sa publiko. Lalaitin niya si Jennifer sa harap ni Sheikh Karim at ng buong silid. Pagbalik niya sa suite, kasabay ng pagtatapos ni Sheikh Karim sa pagrepaso ng mga natitirang pinag-aaway na item. Perfect ang timing para sa palabas na nais ni Bautista. Hindi nag-aksaya ng panahon, tumayo si Bautista at ang boses niya'y sumirit sa hangin. Pasensya sa pagkaistorbo, sabi niya ng malamig, ngunit nararamdaman kong kailangan kong linawin ang isang bagay. Miss Castillo, katatapos ko lang beripikahin ang iyong background. At sa totoo lang, nagulat ako na hawak mo ang degree na sinasabi mo. Nanahimik ang silid sa pagkabigla. Mabilis na hinarap ni Sheikh Karim si Bautista na naiinis sa tono nito. Nagkunot noo si Flores. Ang mukha niya'y tumigas agad. Ngunit hindi pa tapos si Bautista. Alam mo, ang pagkakaroon ng degree ay hindi automatikong nangangahulugang kwalipikado ang isang tao. Patuloy niya, puno ng panghamak. Maliit na bagay ang mga akademikong pagkilala kung hindi mo kayang ipakita ang tunay na kakayahan sa larangan. Hindi ba totoo iyon? Para maprotektahan ang interes ng lahat, malakas na wika ni Bautista, naniniwala akong dapat patunayan ni Miss Castillo ang kanyang kakayahan dito at ngayon. Ang hamon niya matalim sa pangungutya at nakabalot sa pagkukunwari ay may bigat ng matagal ng pagkiling. Ngunit hindi kumurap si Jennifer. Dahan-dahang tumayo siya mula sa upuan, humarap ng diretso kay Bautista at hinarap siya ng may kalmadong kumpiyansa. Hinoo Bautista, malinaw niyang sabi, handa akong sagutin ang anumang tanong ninyo. Sige po, itanong ninyo. Ngumiti si Bautista ng bahagya, may pagmamataas. Ito na ang bitag na matagal niyang hinihintay.
Hinanap niya ang pinakakomplikadong konsepto na kaya niyang maalala, sabik na makita siyang magkamali. Sige, Miss Castillo, sabi niya ng may palabas na forma, ipaliwanag mo ang equity kicker structure sa konteksto ng mga international real estate deals at ang aplikasyon nito sa seksyon 11.8 ng kontratang ito. Nagkagulo ang mga bulong sa buong silid, nagpalitan ng nag-aalalang tingin ang ilang miyembro ng Pinnacle team. Mahirap unawain ang equity kicker provisions, ilang profesional lang ang totoong nakakaintindi. Nagtaya si Bautista na hindi kaya ni Jennifer ang lalim ng paksang iyon. Ngunit hindi siya kumurap. Sa matatag at malinaw na pagsasalita, sinimulan ni Jennifer ang paliwanag. Ang equity kicker ay isang provision na nagpapahintulot sa investor o lender na kumita ng karagdagang kita kung lalampas ang proyekto sa mga unang inaasahan, panimula niya. Sa partikular, sa seksyon 11.8, nakasaad na kung ang development ay makakalikha ng kita na lampas sa inaasahang benchmark, maghahatian ang Pinnacle at ang Abu Dhabi Investment Fund ng labis na kita ayon sa orihinal na porsyento ng equity nila. Huminto siya ng sandali para matunaw ang mga salita. Tinitiyak ng mekanismong ito na parehong may motibasyon ang dalawang panig na mag-perform ng mahusay. Isa itong pinansyal na proteksyon at insentibo sa performance, malinaw sa bersyong Ingles, ngunit muli maling na ilahad sa pagsasaling Arabic. Parang huminto ang hininga ng mga tao sa kwarto. Walang sagot si Bautista sa pagkakataong iyon. Naubos ang kumpiyansa sa kanyang mukha, pinalitan ng maputlang pagkabigla. Bago siya makasagot, tumunog ang boses ni Sheikh Karim, kalmado at malinaw, ngunit matatag. Ginoo Bautista, sabi ng Sheikh, nasubaybayan ko ang kilos mo sa pulong na ito, ang paulit-ulit mong pagwawalang bahala kay Miss Castillo at ang mga pagsubok mong pabagsakin siya ay hindi sumasalamin sa kanyang pagkatao kundi sa iyo. Pumasok ang katahimikan na parang hampas na martilyo. Matagal na kitang tiniis, patuloy ng Sheikh. Ngunit sasabihin ko ito ngayon, kung mabigo ang negosasyong ito, hindi ito dahil sa mga termino o numero ng Pinnacle. Ito ay dahil sa pagkiling na iyong dinala sa silid na ito. Nanatiling paralisado si Bautista, nanginginig ang mga kamay, nahuli sa bihirang sandali ng public disgrace. Tumalikod si Flores at tumingin kay Bautista ng halatang nadismaya. Hindi nagsalita, ngunit sinabi ng kanyang ekspresyon ang lahat. Nakatayo si Jennifer ng matangkad. Sa loob niya, labis siyang naantig. Hindi pa siya nasuportahan ng isang makapangyarihang tao ng ganito kalinaw. Ngunit alam niyang hindi pa ito katapusan. Mas delikado si Bautista ngayon dahil sa kanyang nasaktang pride. Habang humihina ang mga salita ng Sheikh, bumalot muli ang mabigat at nakakatakot na katahimikan sa silid. Tahimik na nakaupo si Flores, tila nabigla. Tumingin siya kay Bautista at saka kay Jennifer at may isang bagay na nagbago sa kanyang loob. Ilang dekada nang itinatag ni Carlos Flores ang Pinnacle Investments sa mga pampublikong halaga. Katarungan, pagsasama, pantay na oportunidad. Ipinagmamalaki niyang inuulit-ulit ang mga salitang iyon sa mga komperensya at pulong ng board. Ngunit dito, sa mismong silid na ito, nasaksihan niya ang pagbagsak ng mga ideal na iyon. Naiwalang bahala niya si Jennifer, pinayagan niyang bingi ang kanyang pagkiling sa talino nito. At ngayon nakita niya ito, si Jennifer na minsang hindi napansin ay hindi lang sumikat sa entablado, pinangibabawan niya ito ng may lakas at talino. Naintindihan niya, hindi lang ito tungkol sa pagligtas ng isang deal, ito ay tungkol sa pagsisimula muli, pagbuo ng kultura ng kumpanya mula sa loob palabas. Nang huminto ang pulong para sa maikling pahinga, tahimik na nilapitan ni Flores si Jennifer. Miss Castillo, malambing ang boses, maaari ba kitang makausap sandali? Nagulat si Jennifer, tumango at sinunod siya papunta sa koridor.
Doon, malayo sa mga mata ng boardroom, hinarap siya ni Flores. Tinanggal niya ang karaniwang executive na ekspresyon. Sa unang pagkakataon, siya ay tunay na tao, nag-aalinlangan, mahina. Jennifer, sabi niya, may utang akong paghingi ng tawad. Hindi lang bilang representante ng kumpanya, kundi personal. Sa mga nakaraang araw, hindi kita nakita kung sino ka talaga. Pinayagan kong malabo ang aking paghusga dahil sa aking sariling pagkiling. Pinanatili ni Jennifer ang titig, kalmado pero matatag. Gino Flores, tugon niya, tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. Pero hindi ako dito para sa paghingi ng tawad. Ang mahalaga, ang karapat-dapat tayong lahat ay tunay na pagkilala, respeto at patas na pagkakataon. Tumama ang kanyang mga salita ng tahimik ngunit matindi. Dahan-dahang tumango si Flores, halatang malalim ang pagkilos. Tama ka, sabi niya, panahon na para sa pagbabago. At sisimulan ko ito sa pamamagitan ng pag-opisyal ng pagbabagong iyon. Tumingin siya sa mata ni Jennifer, ngayon na may tunay na paghanga. Ipapatala kita bilang Senior Financial Advisor ng Pinnacle para sa proyektong ito. Sasabihan ko ang aming board at si Sheikh Karim ng personal. Karapat-dapat mo ito, hindi dahil sa awa, kundi dahil napatunayan mong ikaw ang pinakakwalipikadong tao rito. Namangha si Jennifer, nanginginig ang dibdib sa dami ng emosyon, ngunit mabilis siyang nakabawi at ngumiti. Salamat po, Ginoo Flores, sabi niya. Pero pakisuyo, maintindihan ninyo, hindi ito regalo. Isa itong responsibilidad na kukunin ko ng seryoso. Ipapakita ko na walang kinalaman ang pinagmulan sa kakayahan. Muling tumango si Flores, ngayoy may pagmamalaki. Alam ko, wika niya, at iyan ang kailangan ng Pinnacle ngayon. Sino kang leader na makakapagpatnubay sa atin upang maging isang tunay na patas at makabagong kumpanya, sabi ni Flores nang may taos-pusong tinig. Nakatayo sila sa pasilyo, ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mas malalim kaysa salita, isang pagkakaunawaan na pinaghirapan at tunay. Nang bumalik sila sa boardroom, agad na nagsalita si Flores. Malinaw, matatag at pinal ang kanyang tinig. Bago tayo magpatuloy, wika niya, may mahalagang anunsyo ako. Huminto siya sandali at tumingin kay Jennifer. Matapos ang lahat ng nakita natin ngayon, formal kong itinalaga si Miss Jennifer Castillo bilang Senior Financial Advisor ng Pinnacle sa transaksyong ito. Mula ngayon, magkakaroon siya ng independenteng autoridad upang magbigay ng payo at magdesisyon sa lahat ng teknikal na usapin. Isang alon ng mga bulong ang kumalat sa silid. Ang ilan ay nagulat, ang iba ay humanga. May ilang marahang palakpakan bilang pagkilala. Tahimik na tumango si Jennifer bilang sagot. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin si Bautista sa sulok, maputla ang mukha, nakatikom ang panga, halos hindi makontrol ang galit. Alam niya na hindi susuko si Bautista. Ngunit ngayon, may mga kasama na siya. Ang pinakamahalagang bahagi ng sandaling ito ay hindi ang palakpakan o titulo. Ito ang katotohanang pinili ni Flores na isabuhay ang kanyang mga prinsipyo, hindi lang ito salita. Ngunit hindi pa tapos ang pulong. At alam ni Jennifer, ang pinakamahirap na trabaho ay nasa unahan pa. Nagbago ang hangin ng buksan ni Sheikh Karim, ang huling mga pahina ng kontrata. Mabagal niyang nilibot ang tingin sa silid, tumigil sa pagtitig kay Jennifer nang may piniling lalim. Natutuwa akong makita si Miss Castillo sa inyong opisyal na advisory team, sabi niya. Ngunit bago tayo magtapos, kailangan nating ayusin ang isang huling usapin. Naglaganap ang tahimik na tensyon, lahat ay nagtuwid ng upuan. Kailangan natin ng proteksyong clause, patuloy ni Sheikh Karim. Dapat nitong garantiyahan ang veto power ng Abu Dhabi Investment Fund sa mga desisyong may mataas na panganib sa pananalapi. Ito lamang ang paraan upang maprotektahan tayo laban sa pabago-bagong merkado sa US. At linawin ko,
hindi ito mapag-uusapan pa. Nanahimik ang silid, natatakot si Flores. Naiintindihan niya ang ibig sabihin nito. Ang pagbibigay ng buong veto power ay nangangahulugan ng pagsuko ng kalayaan ng Pinnacle na pamahalaan ng mag-isa ang proyekto. Ngunit ang pagtanggi ngayon ay maaaring sumira sa buong kasunduan. Tumingin siya kay Jennifer, sabi ng kanyang mga mata, "Tulungan mo kami rito." Tumayo si Jennifer, kalmado at nakatuon. Lahat ng natutunan niya, lahat ng nalampasan ay nagtipon ngayon. "Your Excellency," panimulan niya, "tama po ang inyong mga alalahanin, ngunit naniniwala ako na may mas balanseng solusyon, isang paraan na pinoprotektahan ang dalawang panig habang iginagalang ang kultura ng pananalapi ng bawat isa." Napatingin si Sheikh Karim ng may interes. "Ipatuloy mo, Miss Castillo." Lumakad si Jennifer patungo sa whiteboard, kinuha ang marker at nagsimulang gumuhit ng diagram, maayos, episyente, tumpak. Sa halip na buong veto, paliwanag niya, ipatutupad natin ang conditional veto mechanism. Iguhit niya ang malinaw na mga linya habang nagsasalita. Ang veto power ay mag-a-activate lamang kung ang inaasahang kita ay bababa sa itinakdang safety threshold. Isang Joint Oversight Committee, pantay na kinatawan mula sa Pinnacle at Abu Dhabi Fund, ang susuri sa anumang na-flag na desisyon. Walang aksyon ang magpapatuloy kung walang positibong boto mula sa bawat panig. Itinigil niya ang marker at umatras. Tinitiyak ng istrukturang ito ang transparency, accountability at mutual protection. Ito ay proteksyon, hindi pagkontrol. Tahimik, dahan-dahang nagsimulang tumango ang mga ulo. Nagulat si Flores sa nakitang solusyon. Maganda, maingat, at hindi inaasahan. Kahit si Bautista na tahimik na natatakot ay napansin na winasak ni Jennifer ang huling pag-asa niya sa pagbawi ng kontrol. Luminga si Sheikh Karim at pumalakpak ng isang beses. At isa pa, "Hindi pangkaraniwan," sabi niya, "Miss Castillo, sa lahat ng taon ko sa pandaigdigang negosasyon, kakaunti ang mga profesional na makalikha ng ganitong mahusay na solusyon sa ilalim ng presyon. At may respeto sa dalawang sistema ng pananalapi. Karapat-dapat ka sa aking tiwala at higit pa rito sa aking pakikipagpartner." Tumingin siya kay Flores ng matatag. "Pipirmahan ko ang kontratang ito sa isang kondisyon." Tumuwid si Flores. "Ano po yon, Your Highness?" Napalingon ang tingin ng Sheikh kay Jennifer. "Nais kong italaga si Miss Jennifer Castillo bilang pangunahing tagapayo sa proyektong ito. Hindi lang sa titulo, kundi sa bawat desisyon, bawat yugto sa hinaharap. Dapat manatili ang kanyang boses sa puso ng pakikipagtulungan." Parang huminto ang hininga ng lahat. Naupo si Bautista ng pabagsak, talunan at naulila. Nagbago ang balanse ng kapangyarihan at hindi na siya bahagi nito. Tumayo si Flores mula sa kanyang upuan. Malinaw at may layunin ang kanyang tinig. "Your Highness, tinatanggap ng Pinnacle Investments ang inyong kondisyon. Si Jennifer Castillo ang magsisilbing Senior Lead Advisor para sa proyektong ito na may buong suporta mula sa aming organisasyon." Nagpalakpakan ang lahat, ngunit hindi pa ngumiti si Jennifer. Nakatayo siya ng matangkad, tinatanggap ang kahulugan ng sandaling ito. Hindi lang para sa kanya, kundi para sa bawat tao na kailanman ay hindi napansin, minura o tinanggal dahil hindi sila pasok sa makitid na pamantayan. Hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng bagong kabanata, isang kabanata na isusulat niya, hindi lang gamit ang talento at kaalaman, kundi gamit ang tahimik na kapangyarihan ng dignidad at muling pagkilala. Tumango ng may kasiyahan si Sheikh Khalid at lumingon kay Jennifer na may mainit at papuri ng ngiti. "Kung ganun, may buong pagkakaunawaan tayo," sabi niya. "At umaasa akong ang pagsasanib na ito ay magdudulot hindi lamang tagumpay sa pananalapi, kundi magsilbing simbolo
ng kung ano ang posible kapag kinilala ang kakayahan ng walang pagkiling. Habang iniabot ni Flores ang kanyang kamay, nanatili ang sandali na parang kristal. Isang mahina ngunit taos-pusong palakpakan ang kumalat sa boardroom. Hindi malakas, ngunit punong-puno ng katapatan. Tumayo si Jennifer ng matangkad, ang bigat ng kanyang paglalakbay ay sumiksik sa kanyang dibdib at sabay na nagtataas ng kanyang espiritu. Nailagda na ang kontrata. Ang $5 bilyong na kasunduan na muntik nang bumagsak ay nasecure na. Ngunit alam ni Jennifer na hindi nangangahulugan ng katapusan ang palakpakan. Sa kabilang dulo ng silid, nakuha niya ang mga mata ni Bautista, mahigpit pa rin ang tingin, naglalagablab ang tahimik na galit. Hindi nagbago ang kanyang likas na katangian sa pagkatalo. At alam ni Jennifer na ang tunay na pagkakapantay-pantay ay hindi makakamtan sa isang tagumpay lamang. Ngunit may isang bagay na nagbago sa hangin. Ramdam niya ito. Nang humina ang palakpakan at nakumpirma ang mga huling tuntunin, tumingin si Jennifer sa paligid. Iba na ang mga ekspresyon na bumati sa kanya ngayon. Hindi na sila nagwawalang bahala. Hindi na sila nagdududa. Nakikita nila siya kung sino siya talaga, isang leader, isang eksperto, isang babaeng may lakas at integridad. Lumingon si Flores upang kausapin ang silid. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki at linaw. Bago tayo magtapos, nais kong magpasalamat sa isang tao na kung wala siya, hindi magiging posible ang lahat ng ito, sabi niya. Lumingon siya kay Jennifer. Miss Castillo, ang iyong talino, tapang at hindi matitinag na integridad, ang kasunduang ito ay tagumpay mo, tulad ng tagumpay ng sinuman. Binago mo ang paraan ng aming pagtatrabaho, ang aming pananaw at ang aming pamumuno. Mulit na nagpalakpakan ng silid, mas malakas ngayon, puno ng paghanga at tunay na paggalang. Napitlag ang lalamunan ni Jennifer. Tahimik siyang tumango at ngumiti ng mahinahon. Puno ang puso niya, ngunit matatag siyang nakatayo, nakatuon sa sandali. Sa sulok, nanatiling hindi gumalaw si Bautista, maputla ang mukha, wasak ang kumpiyansa. Alam niya ang ibig sabihin nito. Hindi lang niya nalampasan si Jennifer, nawasak niya ang buong balanse ng kapangyarihan na kanyang pinanghahawakan at walang balik sa dati. Ngunit may nangyari na kamangha-mangha. Lumapit si Sheikh Khalid kay Jennifer ng diretso. Mainit ngunit may layunin ang tono niya. Miss Castillo, sabi niya, nalampasan mo ang lahat ng inaasahan. Hindi ko inakala na may makakaunawa ng ganito kalalim sa komplikasyon ng pananalapi ng Gulf sa Estados Unidos. Huminto siya sandali, pagkatapos ay nag-alok ng isang pambihirang bagay. Nakaplano kaming magbukas ng tanggapan para sa Abu Dhabi Investment Fund dito sa States at nais kitang ialok bilang senior manager. Sa iyong pananaw, alam kong pangungunahan mo ito ng mahusay. Pumailan lang ang katahimikan sa buong silid. Hindi lang ito papuri, ito ay isang makapangyarihang alok. Isang tungkulin na pinapangarap ng sinumang pandaigdigang ehekutibo. Bago makapagsalita si Jennifer, lumapit si Flores. Halatang nag-aalangan, ngunit matatag. Your Highness, sabi niya, kami ay pinararangalan ng inyong pagtitiwala kay Miss Castillo. Ngunit buong paggalang, nais kong magbigay ng katunggaling alok. Lumingon siya kay Jennifer. Jennifer, taos-puso niyang sabi, nais kong ikaw ang mamuno sa aming Strategic International Projects Division. Magkakaroon ka ng buong autoridad, kompensasyong akma sa iyong halaga at kalayaang hubugin ang aming kinabukasan. Hindi lang talento ang gusto namin, kundi ang iyong pamumuno. Natutulala si Jennifer ng isang saglit, dalawang nagbabagong buhay na alok, dalawang napakalaking oportunidad. Ilang araw na ang nakalipas, hindi siya napansin sa mismong silid na ito. At ngayon, nakamasid ang mundo, naghihintay sa kanyang desisyon. Sa sulok, para bang nawala ang hangin kay Bautista. Mas malakas ang kanyang katahimikan kaysa anumang salita.
Ngumiti si Sheikh Khalid ng mahinahon. Ito ang iyong desisyon, Miss Castillo, sabi niya. Ano man ang piliin mo, alamin mong may lubos akong pagtitiwala sa iyo. Tumango si Flores. Susuportahan ka namin saan ka man pumunta na bago mo na ang aming kinabukasan dahil lang sa pagiging ikaw. Muling nanahimik ang silid, lahat ng mata ay nakatuon kay Jennifer. Huminga siya ng malalim at nagsalita ng may kalmadong katiyakan. Tunay akong pinararangalan sa inyong dalawang alok, sabi niya. Higit pa ito sa hakbang sa karera. Patunay ito na ang kakayahan, hindi lahi o pinagmulan, ang tunay na sukatan ng ating halaga. Huminto siya ng sandali, matatag. Paglalaanan ko ng panahon ang pagdedesisyon, ngunit alamin ninyo, saan man ako mapadpad, ibibigay ko ang lahat upang manguna ng may layunin, sirain ang mga hadlang at karapat-dapat sa tiwala ninyong inilaan sa akin. Nagalon ang palakpakan, taos-puso, buong puso at tumagal. Nakatayo si Jennifer ng buong pagmamalaki, mas matatag kaysa kailanman. Hindi lang niya naisara ang isang kasunduan, binuksan niya ang isang pintuan na matagal nang nakasarado. Napatunayan niya sa harap ng mundo na umaangat ang talento, anuman ang pilit na pagsikil dito. At kahit alam niyang ang mga katulad ni Bautista ay hindi agad mawawala, alam din niyang hindi na siya nag-iisa sa laban. Kinabukasan, nagtipon ang buong Pinnacle Investments team sa auditorium ng kumpanya. Nang umupo na ang mga tauhan, humupa ang ingay ng silid. Lumapit si Carlos Flores sa podium, tiningnan niya ang kanyang mga empleyado, hindi nang may pinagpraktisang autoridad, kundi may mapagkumbabang determinasyon. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng sinseridad na matagal nang hindi narinig. Sa likod ng mga eksena, si Jennifer Castillo, hindi na invisible, ay naghahanda ng kunin ang kanyang lugar, hindi lang sa mesa, kundi sa pamumuno. Nilibot ni Flores ang kanyang tingin sa buong auditorium. Napatingin ang kanyang mga mata kay Jennifer na nakaupo sa unang hanay, matikas ang postura, maliwanag, kalmado at mapagpakumbaba ang mukha. Huminga siya ng malalim, batid na ang mga salitang sasabihin niya ay huhubog sa legacy ng Pinnacle at marahil pati na rin sa sarili niya. Mga mahal kong kasamahan, panimula niya, hindi ako narito ngayon para ipagdiwang ang ating 5 bilyong dolyar na kasunduan. Bagaman may sapat tayong dahilan para ipagmalaki ito. Narito ako para pag-usapan ang isang mas mahalagang bagay, isang bagay na matagal na rin kong dinadala nitong mga nakaraang araw. Tahimik ang buong silid, nakatuon ang lahat ng mata sa CEO. Aaminin ko, ipagpatuloy ni Flores, ang boses niya ay naging mas mahina, mas bukas, na ako at ang Pinnacle Investments ay matagal nang may mga di namamalayang pagkiling. Inilantad ng kasunduan na ito ang katotohanan iyon. Si Miss Jennifer Castillo, isang taong unang napabayaan dahil sa kanyang lahi at titulo, ang nagbukas ng aking mga mata dito. Huminto siya, ang bigat ng kanyang mga salita ay bumalot sa mga tao. Taon-taon pinag-uusapan natin ang pagkakaiba-iba at pagsasama, ngunit nabigo tayong sirain ang mga tahimik na hadlang na ating itinayo. Pinagkawalang bahala natin ito, pinayagan nating mabuhay ang pagkiling sa ilalim ng ibabaw. Tumingin si Flores ng diretso kay Jennifer, ang boses niya ay naging mas matatag. Jennifer, may utang akong pampublikong paghingi ng tawad sa iyo, at hindi lamang sa iyo kundi sa bawat taong dito na nakaranas ng di makatarungang paghusga dahil sa kanilang lahi, kasarian o pinagmulan. Ngayon nangangako ako magbabago ang Pinnacle. Mula ngayon ang bawat tao ay huhusgahan ayon sa isang pamantayan lamang, ang kanilang kakayahan, pagsisikap at epekto. Biglang sumiklab ang palakpakan, taos-puso, malakas at matagal nang nararapat. Sa likuran nakatayo si Ricardo Bautista ng parang bato. Nakatingin siya sa sahig, matigas ang katawan. Alam niya na nagtatapos na ang panahon na kontrolado niya.
Ikinilos ni Flores ang kamay kay Jennifer. Nang tumayo at lumakad siya papunta sa podium, muling sumiklab ang palakpakan, sumunod sa kanya na parang alon ng katarungan. Tumayo si Jennifer nang matangkad at nang humupa ang ingay, nagsimula siyang magsalita. "Magandang umaga," sabi niya ng kalmado at malinaw ang boses. "Isang karangalan ang tumayo dito ngayon, ngunit hindi ako narito upang magsalita tungkol sa aking sarili. Narito ako upang magsalita tungkol sa isang mas dakilang bagay." Tahimik ang silid, nakikinig. Taon-taon nabubuhay ako sa anino, napapabayaan dahil sa aking pinagmulan at mga palagay na nakatali sa aking pangalan at kasaysayan. Nagpadala ako ng mga resume, kumatok sa mga pintuan, pinatunayan ko ang sarili ko ng paulit-ulit at kahit ganoon ako'y hindi napapansin. Napaluha ang kanyang boses, ngunit hindi ako nag-iisa. Araw-araw, napakarami ang nakakaranas ng parehong kawalang katarungan. Sila'y matatalino, may kakayahan at determinado, ngunit sila'y pinapabayaang parang wala. Huminga siya ng malalim. Sa aking karanasan dito sa Pinnacle, natutunan ko ang isang makapangyarihang katotohanan. Hindi natatapos ang puot sa pamamagitan ng puot. Tanging tapang, dignidad at kahusayan ang tunay na makasisira sa pagkiling. Kung tayo'y magsisikap na makita ang isa't isa ng lubusan, hindi bilang mga titulo o stereotype, kundi bilang mga individual na may halaga, magiging posible ang tunay na pagbabago. Pumuno ng luha ang maraming mata sa silid, pati ang pinakamatinik na mga tao ay naantig. "Hindi ako nagsasalita ngayon para sa aking sarili lamang," patuloy ni Jennifer, "kundi para sa bawat tao na sinabihang hindi sila sapat. Sapat kayo. At kapag nabigyan ng pagkakataon, kaya ninyong umangat. Nagalo ng palakpakan, malakas at hindi humihinto." Muling lumakad si Flores ng harapan, may mainit at matatag na boses. "Nangangako ako na mula ngayon, ang Pinnacle ay kikilos para sa tunay na merit, pantay na oportunidad at hustisya, at si Jennifer Castillo ay magiging buhay na simbolo ng pangakong iyon." Nakatindig ang buong auditorium sa isang standing ovation. Napatingin si Jennifer sa paligid na bigla sa bigat ng sandali. Sa isang sulok, tahimik na umalis si Bautista, ang kanyang katahimikan ay huling pagsuko. Ngunit hindi, si Jennifer ay nagdiriwang ng paghihiganti. Nagdiriwang siya ng katarungan. Hindi lamang siya nagkaroon ng respeto, pinasimulan niya ang pagbabago. Sa maliwanag na umaga ng Tagsibol, isang bukas na lugar sa puso ng New York ay buhay na buhay. Isang malaking entablado ang nakatayo sa ilalim ng kristal na asul na kalangitan, napapaligiran ng libu-libong bisita, mamamahayag, mga mamumuhunan at mga dignitaryo. Ito ang groundbreaking ceremony para sa $5 bilyong na joint venture sa pagitan ng Pinnacle Investments at Abu Dhabi Investment Fund, isang makasaysayang pagsasanib na muntik ng mabigo. Sa gitna ng entablado ay nakatayo si Dr. Jennifer Castillo, nakasuot ng malinis na navy blue na suit, tila isang global leader na siya. Sa kanyang tabi ay sina Carlos Flores at Sheikh Karim, parehong nakangiti ng may halatang pagmamalaki. Lumapit si Flores sa podium. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng malinaw. "Mga ginang at ginoo, ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa isang proyekto. Ito ang simula ng isang bagong panahon. Isang panahon na binubuo ng integridad, katarungan at oportunidad. At ang taong nakatayo sa aking tabi ay sumasagisag sa lahat ng iyon at higit pa si Dr. Jennifer Castillo." Sumiklab ang palakpakan, maraming tumindig, puno ng paghanga ang sigawan. Tumango si Sheikh Karim ng malalim na nasisiyahan, ang kanyang tiwala kay Jennifer ay ganap na napatunayan.
Ang okasyon ay naging matagumpay. Nang bumaba si Jennifer mula sa entablado, dumagsa ang dosenang mga internasyonal na mamumuhunan na may paghanga at paggalang, nagkamayan, nagbati, nagbigay ng papuri. Ngunit sa lahat ng iyon, nanatiling matatag si Jennifer dahil alam niya ang kanyang tagumpay ay hindi lamang para sa kanya. Ito ay patunay, walang dudang patunay, na walang sinuman ang dapat hatulan base sa kanilang nakaraan, anyo o pinanggalingan. Ang mahalaga ay kung ano ang kanilang maiaambag kapag nabigyan ng pagkakataon. At dala ni Jennifer Castillo ang lahat ng iyon. Kahit sa sandali ng tagumpay na iyon, napansin ni Jennifer ang isang tao na tahimik na nakatayo sa malayo. Siya si Ricardo Bautista, mag-isa, walang kapangyarihan, isang anino na lang ng lalaking minsang kumukontrol sa silid. Mabigat ang kanyang mukha sa pagsisisi at sama ng loob. Mahinang huminga si Jennifer, hindi ito tungkol sa pagkatalo ng isang tao lamang. Ito ay tungkol sa pagbubunyag ng mas malalim na katotohanan para sa kanya at para sa sinumang patuloy na humahawak sa mga lumang palagay. Isang katotohanang hindi na pwedeng baliwalain. Pagdating ng hapon, pumasok si Jennifer sa kanyang bagong opisina sa itaas na palapag ng makintab na punong tanggapan ng proyekto. Modern at maliwanag ang lugar na may tanawin ng Manhattan skyline. Habang papalapit siya sa kanyang mesa, napansin niya ang isang maliit at eleganteng kahon na kahoy na maayos na nakalagay sa gitna nito. May ukit itong mga maselang Arabic, makinis sa hawak. Sa loob nito ay may gintong panulat at isang liham na isinulat ni Sheikh Karim. Binuksan niya ang liham at mabagal itong binasa. Husgahan ang tao ayon sa kanyang panloob na halaga, hindi sa panlabas na anyo. May malalim na paggalang at paghanga para kay Dr. Jennifer Castillo na nagpapaalala sa ating lahat kung ano ang tunay na merito. Ngumiti si Jennifer nang mahinahon at ibinalik ang panulat sa kahon. Humiga siya sa upuan, lumingon sa bintana at tumingin sa buhay na lungsod sa ibaba. Nagsimula siyang magmuni-muni, hindi lang sa mga laban na kanyang nanaig, kundi sa paglalakbay na nagdala sa kanya dito. Mula sa hapdi ng mga liham ng pagtanggi na hindi man lang nabanggit ang lahi, ngunit ramdam ang bigat nito. Hanggang sa mahabang oras ng pagserbisyo ng kape para lang mabuhay. Hanggang sa pagtayo sa harap ng pinakamakapangyarihang tao sa industriya at makamit, hindi pilitin, ang kanilang respeto. Ngunit alam ni Jennifer na ang tagumpay na ito ay hindi niya lang sarili, ito ay isang mensahe. Isang ilaw, isang tanda para sa lahat ng mga hindi napansin, pinagdudahan o pinatahimik. Kaya mong umangat, kaya mong sirain ang mga hadlang, kaya mong baguhin ang mismong sistema na pilit kang hinahadlangan. Habang nakaupo siya sa payapang katahimikan, naramdaman ni Jennifer ang mas malalim na layunin, isang misyon na lampas sa anumang titulo o proyekto. Malinaw na ang kanyang tungkulin, ipagpatuloy ang pamumuno, pagsasalita, paggabay, at itulak ang mundo patungo sa katarungan. Hindi lang sa pinnacle, hindi lang sa pananalapi, kundi sa bawat industriya, bawat boardroom, bawat silid-aralan, bawat sulok ng lipunan na madalas nakakaligtaan. Pumikit siya ng sandali, huminga ng malalim at niyakap ang tahimik na lakas na nagdala sa kanya sa ganito kalayo. Nang buksan niya ang mga mata, wala siyang takot, tanging katiyakan. Nandun sa labas, may isang tao pa na naghihintay ng kanilang sandali, isang taong tulad niya, at tutulungan ni Jennifer na magbigay liwanag sa daan. Tumayo siya mula sa upuan at nilapitan ang malawak na salaming bintana. Ang sikat ng araw ay nagpainit sa kanyang mukha. May mahinahong ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ito simpleng bagong simula para sa kanya. Ito ay simula ng isang mas malaking bagay, isang kilusan, isang alon ng pagbabago na alam niyang maaaring umabot sa mga lungsod, kultura at mga kontinente.
Pagbabago na sa wakas ay magpapakita sa mundo ng tunay na pagkatao ng mga tao. Ano ang palagay mo sa makapangyarihang paglalakbay ni Dr. Jennifer Castillo? Naranasan mo na ba o nasaksihan ang katulad nito sa trabaho, paaralan o sa sarili mong buhay? Gusto naming marinig ang iyong mga kwento. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung naantig ka ng kwentong ito, i-like ito, ibahagi sa nangangailangan at mag-subscribe para sa iba pang tunay at makahulugang mga kwento na sumusubok sa karaniwan at nagpapailaw sa tunay na pagbabago. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Hanggang sa susunod na video,